Isang grupo ng mamamayan sa Quezon City ang naghain ng reklamo laban sa isang congressional candidate matapos nitong aminin sa isang panayam na ipinagkatiwala niya sa kanyang assistant ang mahigit 100 milyong pisong tupad funds na ngayon ay iniimbestigahan sa posibleng katiwalian. Ang buong detalye ng balita mula kay Troy Gomez. Isang grupo ng mamamayan sa Quezon City ang nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman at Commission on Elections laban sa dating mambabatas na si Vincent Bingbong Crisologo. Muli siyang tumatakbo bilang kongresista ng unang distrito ng lungsod. Ito ay matapos umanong aminin ni Crisologo sa isang panayam noong Oktubre na ipinagkatiwala niya sa kanyang assistant ang 114 na milyong piso mula sa Pondo ng Tulong Panghanap Buhay sa ating displaced workers o TUPAD noong 2019. Ipamamahagi raw kasi niya ito sa kanyang 20,000 constituents. Una nang sinabi ni Jano Orate, chairman ng Quezon City Against Corruption o QCAC, na posibleng ginamit ni Crisologo ang tupad funds para sa vote buying pero inangkin umano ng kanyang assistant ang nasabing pera. Along the way, parang may inamin siya o inaamin niya na nadispalto yung pera. So sabi po niya sa interview, ang transcript na sinulat po verbatim, based po sa kanyang interview, sinabi po niya, in my last year, when TUPAD came out, so that was in 2019, what I did is just I gave it to my assistant. Sabi niya daw sa assistant niya, i-distribute mo na among sa mga nangangailangan. Unfortunately, yung assistant na pinagkatiwalaan ko, pinagkwartahan naman niya. Sa isang press briefing, sinabi ni QCAC Legal Counsel Attorney Jesus Falsis na kung napatunayang nawala o naibulsa ang 114 na milyong piso, maaring masakop ito sa kasong plunder. Nagsulat po sa ombudsman because if napagkwartahan po yung 114 million pesos na yun, that would constitute plunder. Ibinunyag rin ni Falsis na ngayong taon lamang lumutang ang mga pangunahing testigo sa kaso dahil umano sa takot na mawala ng akses sa ayuda mula sa gobyerno. Based po dito sa aming final na letter request, this is not yet the complaint itself. Hindi pa po siya technical na kaso. It is a request or sumbong sa Ombudsman and COMELEC kasi baka hindi sila aware na may sinabi itong candidate na ito. Sana investigate nila at ipa-explain nila yung candidate. Marinding itinanggi ni Orate na may halong politika ang reklamo at iginiit na sapat na ang pag-amin ni Crisologo para masimulan ang investigasyon. Ipinunto ng QCAC na kung walang sala si Crisologo at ginampanan niya na maayos ang kanyang tungkulin bilang opisyal ng bayan, sana'y siya mismo ang nagsampa ng kaso laban sa kanyang assistant. Dagdag pa ng grupo, ang pag-amin ni Crisologo ay may tuturing na admission against interest at maaaring gamitin bilang ebidensya para sa kasong plunder, malversation o graft and corruption. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.